Isang mapagpalang umaga ng Huwebes, November 14, 2024. Kabayan, narito po ang latest update natin dito sa binabantayan nating Bagyong Ophel at Bagyong Pipito. Pero bago ang lahat, makikisuyo po ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa ating ulat panahon. Kabayan, ito pong Bagyong Ophel ay huling namataan kaninang madaling araw alas 5 ng umaga sa layong 215 kilometers east of Etiague, Isabela. Taglay nito kabayan ang lahas na hangin na aabot po ng 140 kilometers per hour. Ito po ay nasa category typhoon pa rin kabayan at kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. At inaasahan din po natin kabayan na mamayang bandang alas 5 ng hapon, ito po kabayan ay inaasahang pong maglandfall dito po sa may eastern coast ng Cagayan or Isabela. At posible rin kabayan na ito rin po ay bumaybay dito sa may kalupaan ng Luzon hanggang Biyernes, November 15, hanggang ito po ay lumagpas at dumikit na po o lumapit po o posible ring maglandfall dito po sa may ilang lupain dito sa may Babuyan Islands. At pagdating naman po ng November 16, Saturday, ito po ay liliko na po pa-northeastward at babaybayin na po nito o tutunguhin na po nito ang karagatan patungo po sa east of Taiwan. Kaya kabayan, patuloy nating ipanalangin na sana itong Bagyong Ophel ay maging mabilis po ang pagkilos at lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility at wag na po itong magtagal kasi kawawa naman po yung ating mga kababayan na nakatira sa Cagayan na hindi pa po nakakabangon sa dulot nitong Bagyong Nika. Nakaraang bagyo po yan, ngayon naman ay panibagong bagyo, Bagyong Ophel na naman po ang sa kanilang magdudulot ng pagbaha at malakas na bugso ng hangin. Kaya sana nga itong bagyo ay mabilis din pong lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Ganun pa man kabayan, nakataas pa rin po ngayong araw na to ang signal number 2 dito po sa may Cagayan, including Babuyan Islands and the northern and eastern portion ng Isabela. Dito rin po sa may Apayao and the northern portion ng Ilocos Norte. Meron po tayong warning lead time na 24 hours para paghandaan at ito po ay unti-unti nating mararanasan o mararamdaman ang lakas na hangin na aabot po ng 62 to 88 kilometers per hour. Kaya pinag-iingat po ang lahat. At posible rin pong itaas hanggang signal number 4 kabayan, lalo na po sa mga area na malalandfallan nitong Bagyong Ophel. Pero sa ngayon kabayan, nasa signal number 1 naman po ang lugar po ng Batanes, the rest of Isabela, Quirino, and the northern portion ng Nueva Vizcaya, kasama rin ang Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, the rest of Ilocos Norte, and the northern portion ng Aurora. Ganun man kabayan, meron pong warning lead time na abot po ng 36 hours bago po bigla ang maramdaman ito pong malakas na hangin na nasa signal number 1. Pero kabayan, tulad nga ng sasabi ko, posible po itong itaas hanggang signal number 2 or 3, lalo na po sa paglapit o paglandfall nitong Bagyong Ophel. Kaya yung mga kababayan natin dyan ay pinaghahanda na po sa posibleng danasin na lakas ng hangin ngayong araw na ito. At dahil po kabayan sa paglapit nitong Bagyong Ophel, lalo na po dito sa baybayin ng Cagayan, Isabela at Aurora, may nakataas na po na gale warning signal dyan. Tandaan natin ha, dito sa eastern coast ng Cagayan, Isabela and Aurora. Kaya hindi po muna pinapayagang pumalaot dahil ito po ay mapanghanib. Napakataas po kabayan ng alon sa karagatan. Actually kabayan, may nakataas nga po na storm surge warning. Kahapon pa po yan at magpasa hanggang ngayon dahil ang taas po talaga ng alon sa karagatan. So aabot po ng 2.1 to 3 meters dito po sa may Isabela, Batanes, Cagayan, Northern Ilocos Norte. Kaya yung mga kababayan din po natin na nakatira malapit sa coastal areas po ng mga lugar na nabanggit ay pinalilikas din po dahil posible po silang matamaan ng malalakas na alon ng karagatan dulot nga po ng lakas na bugso ng hangin na dala nitong Bagyong Ophel. Samantalang meron din pong storm surge warning dito po sa may ilang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes at Northern Aurora. Posibleng
makaranas po sila ng 1 to 2 meters po na taas ng alon. Kaya mga kababayan natin na dyan po ay nakatira, hanggat maaari unahin po natin ang ating kaligtasan sa mga oras na ito dahil hindi natin mapipigilan ito pong malakas na epekto at bugso ng hangin dala ni Bagyong Ophel. At kabayan, dako naman po tayo dito po sa pangalawang bagyo na ating binabantayan. Ito po yung posibleng maging bagyong Pipito. Inaasahan kabayan na itong bagyong Pipito na may international name na Manny ay papasok po ngayong araw din po November 14 gabi alas 8 ng gabi kabayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At ang forecast track nito kabayan, ito po ay magla-landfall over the eastern coast naman po ng Luzon during the weekend po, November 16 and 17. Kaya muli po nating pinaghahanda yung mga kapatid po natin, lalo na po sa mga nakatira dito sa Luzon dahil eto na naman po, hindi pa po tayo nakakaraos dito sa bagyong Ophel, ay ito na naman pong bagyong Pipito ay nakikisabay pa po sa ating malaking problema. So pinag-iingat po ang lahat dahil posible pa rin po itong magdulot ng malalakas na bugso ng hangin at ganun din kabayan malakas na buhos ng ulan dahil ito pong bagyong Pipito ang pinaka-maximum category nito ay maging isang ganap na typhoon. Dagdag ko lang pala kabayan dahil po dito sa bagyo na nasa loob ng PAR, ito pong bagyong Ophel, ngayong araw po ay patuloy tayo makakaranas ng malalakas na buhos ng ulan lalo na po dito sa area na aking babanggitin. Intense to torrential po, mahigit 200 millimeters po ang ibubuhos na ulan dito po sa may Cagayan at Isabela. Kaya posible po itong magdulot ng malawakang pagbaha. Hindi pa nga umuhupa yung baha na iniwan ni Bagyong Nika, ito na naman po, Bagyong Ophel na naman po ang magdadagdag ng pagbaha sa may Cagayan at Isabela, ganun din po dito sa may Babuyan Islands. Samantalang heavy to intense rain naman, 100 to 200 millimeters na buhos ng ulan ang asahan dito po sa may Apayao at Kalinga. Posible rin po itong magdulot ng pagbaha lalo na po sa mga low-lying areas at malapit po sa ilog. Ganon din po ang pagkakaroon ng landslide kaya ingat ang lahat. Samantalang moderate to heavy rain naman po dito sa may Batanes, Ilocos Norte, Abra, Mountain Province, Ifugao, Quirino, Nueva Vizcaya at Aurora. Kaya pinagmo-monitor po nating ating mga kababayan sa potensyal na pagkakaroon po ng pagbaha sa mga areas na yan. At inaasahan natin by Friday po kabayan, November 15, asahan pa rin po ang malakas na pag-ulan, intense to torrential dito po sa may Cagayan and Babuyan Island. Asahan naman po kabayan ng heavy to intense rain by November 15 dito po sa may Ilocos Norte. At moderate to heavy rain naman sa may Apayao at Abra. At pagdating naman po ng November 16 kabayan, dulot naman po ito ng bagyong Pepito, posible pong makaranas ng heavy to intense rain dito po sa may Northern Samar. Kaya pinag-iingat ang lahat dyan sa may kababayan natin sa Northern Samar dahil posible po ang pagkakaroon ng malawakang pagbaha. At moderate to heavy rain naman sa may Catanduanes, sa Samar at Eastern Samar. Ganon din kabayan, tayo po ay mag-monitor sa posibleng pagkakaroon po ng pagbaha and landslide sa mga areas po na nabanggit. So mga kababayan, yan po yung mga area na makakaranas po ng malalakas na pag-ulan ngayong araw na ito, simula ngayong araw na ito hanggang November 16, dulot po ng bagyong Ophel at ng susunod na bagyong Pepito. Muli kabayan, pinapaalala ko lamang po na tayo po ay palaging mag-monitor sa ating ulat panahon dahil ito nga pong bagyong pumapasok sa atin ay sunod-sunod. Hindi pa nakakalabas ang isa ay may papasok naman po. Kaya patuloy po nating isama sa ating panalangin lalo na po yung mga kababayan natin sa Luzon at sa susunod naman po sa Samar area na siyang maapektuhan ng bagyong Ophel at nitong bagyong Pepito na sila po ay laging maging ligtas sa kabila ng posibleng pagbaha and landslide na kanilang maranasan dulot po ng mga bagyong ito. At huwag po tayo maging insensitive kabayan sa mga comment natin sa comment section na wala naman pong kabuluhan yung lalagay natin dyan. Ang tanging maganda pong i-comment natin dyan ay yung pag-aasam natin at yung panalangin natin na sana itong mga bagyo na to ay humina at maging ligtas po ang ating mga kapwa
at mga kapatid na nakatira po dito sa mga area na affected. Kaya muli, maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Patuloy kitang i-update kabayan, kaya makikisuyo ng like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para lagi kang updated sa ating ulat panahon. Ingat ka palagi and have a safe day po sa lahat.